In the House pa lang, kulang yung boto. Wala nang maleta. Bakit? Nauubos na yung pera nila. So, eto na nga po guys, nagsiatrasan itong mga congressman, ayaw pumirma at mukhang nakaamoy ata sa banta ng INC na kung sino man ang pumirma sa impeachment ni VP Sara ay sisiguraduhin nilang i-blacklisted nila ito at hindi nila susuportahan ngayong 2028 election. At mukhang nabitin ata itong si Luestro, Biruin nyo guys, kailangan po nila ng 106 votes ang impeachment bid laban kay VP Sara Duterte matapos umatras ang 15 kamambabatas bilang co-authors nitong nakaraang linggo. Bagamat pumasok ang 55 bagong endorsers sa second draft ng resolusyon, nasa 83 pa lang ang siguradong pirma, malayo sa 1/3 threshold na kailangan para dumiretso ang kaso sa Senate. So, hindi ko na po patatagalin ito. Panoorin po natin ang videong ito. We have the names of about 15, pero actually 16 na as of last night. But there is also another list indicating a longer list of up to about 60 persons na nag-indicate na hindi sila pipirma doon sa articles of impeachment. At any rate, ni-report na po ng politiko na as of today, hindi pa po umaabot ng required 106 votes yung articles of impeachment. Ngayon, this is what we have to watch out for pagdating sa communications ng kabila. Anong sasabihin nila? Katulad ng sinabi nung parang nagtutrol sa atin last night, akala ko ba mas willing siyang humarap sa Senado or mas gustong humarap sa Senado, bakit ngayon parang ayaw na? This is not true. Ang ginagawa nila is they are mischaracterizing deliberately yung ating kagustuhan. We are gloating not because it's not going to go to the Senate, but because in the House pa lang kulang yung boto, which means na mayroong something is driving the congressmen to distance themselves from the impeachment. Ano yun? Number one, the looming 2028 elections. And they fear for their political careers. Or worse, they fear having to face the Duterte administration bent on executing and enforcing the laws. Okay. Sandali, para mabagal yung ating internet. Sandali lang po ha, i-adjust natin. Okay, ayan na po. Ulitin natin ha. Alright. So, dito sa kabilang app, sa Black app, may nagtanong at nagtatanong. Ang concerned na naman sila sa mga numbers. O ano yung numbers na yun? Sa Senado daw, ano yan? Ito yung this is something that I have noticed ha. Na yung trauma responses there's some people who are insistent on looking at the worst case scenario. Naiintindihan ko yan. Naiintindihan ko na dahil sa trauma ninyo because of the shock of getting of being disappointed so many times by this administration, you're always expecting the worst. The problem with that kind of thinking is that nasa laban tayo. Yung numbers na yan na tinatanong ninyo, do we have the numbers? Hell, if we don't have the numbers, then we will get the numbers. That is the attitude. Hindi yung victim, hindi yung passive, hindi yung paano yun, yung mga may bendalo, paano yun, may maleta, wala nang maleta. Bakit? Nauubos na yung pera nila. Alam nyo kung magkano, according to the grapevine, kumbaga. Kaya hindi makakuha ng enough signatures. Kaya ang lalakas ng loob ng ilang mga kongresista na sabihin na wini-withdraw namin ang aming signature as co-authors of the Articles of Impeachment Resolution is precisely because they don't have enough maleta. Hindi kakayanin. Okay? So yung mga nagwo-worry pa rin sa bendalo, nagwo-worry pa rin sa maleta, nagbabago po ang sitwasyon. Sana naiintindihan ninyo that things change. The closer we get to the 2028 elections, nagbabago din pati ang tao. Number one,
Yung dating super kampante, ano na nangyayari sa kanila? 'Di ba? Yung mga super kampante, hindi na po kampante ngayon. Saan sila? Kung hindi sila nasa tamang hanay, kumbaga, kung hindi sila dumikit sa tamang power structure, paano sila mananalo? Paano ang kanilang career? Paano sila tatakbo nang wala silang maleta? Kung wala silang makukuhang maleta doon sa isang hanay, doon na lang sila sa hanay na mas popular. Kung baga, this is called hedging your bets. Naniniguro ka. Kung hindi mo kakayanin manalo dahil sa maleta, didikit ka doon sa popular. Doon sa may kayang magdala sa'yo. So yung mga pa-victim na statements na ganyan na, paano yan? Paano kung matalo siya? Paano if she doesn't have the numbers? Kung nakikita natin, ngayon pa lang, nakulang ng numbers, hindi ko po nakikita yan sa ngayon ha, kasi hindi pa filed yung mga kasong panakot dun sa mga sa mga senador. So, if you see na kailangan ganito, we will have to convince them. And do not diminish your power to convince. Botante tayo. Every 3 years, tayo yung malakas. Every 3 years, tayo yung sinusuyo. At this point, you can still offer that. You can still remind these people who are up for re-election that your voice is going to count. Last night, 16 po ang nag-jump ship, kumbaga. Pero ang dinig ay ngayon, as of today, marami na din pong nagpapahayag na hindi sila interesado. Or tahimik lang sila, hindi sila nagpapahayag ng kanilang posisyon, pero absent na lang sila pagdating sa plenaryo. Hindi. Sabi ni Alvin, pwede po ba i-raise yung same argument na dahil nakapetition sa Supreme Court para i-archive uli yan? Wala pong TRO. Which means tuloy-tuloy po ang proceedings kahit dinidinig pa ito ng Korte Suprema. Bakit 55-0? Hindi ko alam po kung bakit. Ang alam ko, imposibleng 55-0 yan kasi mayroong iba katulad ni na Congressman Suntay. Unless hindi siya member ng committee. So yung 55 na yan, members yan ng committee, pero sa pagkakaintindi ko, mayroong at least 1 or 2 dapat na tumutol. Pero kung hindi, well then hindi. It's the same outcome anyway. Sabi ni Bill, I think Congress is now self-correcting itself. That's a good term to use. Maleta was the disease. Now that it's gone, Congress is healing. But still, there's a lot of gangrenous wounds in the Congress. Oh, and what do you do with gangrene in the absence of a surgeon? You burn it. Hi kay Ma'am Maria Jansen. Tama ba yan, Jansen? If ngayon ang botohan sa bahay ng mga para sa impeach, hindi po today. Today po was yung Committee on Justice,
yung formal voting on the committee report. Uulitin ko, today the formal voting was committee, hindi plenary. Ulitin ko pa ba? Committee ngayon, hindi po plenary. Okay na? Committee today, hindi po plenary. Nakatatlong tanong talaga. So 80. Thank you very much kay Zaldi, not ko. Justice Committee yata is 40. Kala ko 54 or 55. Plus ex officio. So bali, na another 40 ang ex officio. Bali 80 lahat ata, not sure. Hindi, kasi bakit 55-0 pa rin? Kung ang ex officio ika-count mo as members, then that should have been reflected. Kung 55 lang yung vote, it would be 55 tapos 25 tapos 0. Depende, or 0, 55, 0, 20, ano ba yan? 25. Kasi abstain yun pag hindi sila bumoto. Ma'am, na-unblock na po kayo. Nakita ko na naka-unblock na po kayo. Ma'am Jeng, di ba? Tama ba? Ma'am Jeng, unblock kayo. Nag-process na po ako ng aking dual passport para sa 2028, Inday Sara as my president. Galing ni ma'am. Talagang pinaghandaan. Who's making breakfast for whom? Tumuloy na po ba yung ating matchmaking? Teka, ngayon ang boto. This morning was committee. Check natin ha. Is the impeachment plenary. Yan, check natin. Okay, 1 hour ago, justice panel pa lang po. So, kailan, when is the voting in plenary for Sara impeachment? Ginawa niyo akong Googler. Walang date na nakasaad para sa plenary. Okay? Wala pa po. As soon as we know, labas natin yan. Okay, check natin. Live daw sila ngayon. Okay, check natin. Basta 1 hour ago, tapos na yung plenary. Okay, let's look. House Justice Panel to transmit impeachment cases to plenary. Okay, transmittal to plenary. Okay. Transmittal to plenary today. Tignan natin kung ngayon binabotohan. Okay, they're live pero hindi pa po dinidiscuss kasi nagbabasa pa lang sila on first reading ng ilang mga bills. So, wait tayo. O yun, sabi ni Nelson, May 11 daw sila magbobotohan. Double check natin yan ha.
Check natin. So, just because live ngayon sa plenaryo doesn't mean that today din yung botohan. So, as of right now, nasa ano yan? Expected to take place as early as Monday, May 11. So, hindi likely today. Ang malamang na mangyayari today is transmittal. Pero yung botohan, hindi. Kasi magbabasa pa nung articles of impeachment, tapos ilalahad dapat ang ebidensya, and then pwede mag-voting. It's also possible na bigyan si VP Inday ng pagkakataon pa na sagutin yung articles of impeachment, ha? Okay. Tama ba yung ginawa ng Injustice Committee na binabago ang approved impeachment? What do you mean approved impeachment? Sabi may mga clerical errors daw tapos ma-insert din sila. Wala pa po akong nakikita na ganyan. May nakita akong parang draft version ng resolution of the Committee on Justice. Wala po akong nakikita pang ganon. So wait po natin para let's see. That's correct. Sabi ni Alvin Henry. Sorry. Di ba bibigyan pa lahat ng miyembro ng Congress ng copy? Kasi paano boboto if wala silang alam? That is correct. So there has to be first a formal reading ng articles of impeachment. Tapos, after that, then in accordance with the Supreme Court's decision in Duterte versus HOR, kailangan mabigyan ng pagkakataon na makita yung ebidensya, ng respondent, makita ng ibang mga kongresista yung ebidensya na ginagamit, at bigyan si VP Inday ng pagkakataon na sagutin ito.